we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso. Narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Ipatutupad ang 1 peso and 20 centavos hanggang 2 pesos and 80 centavos sa taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas, January 30. Narito ang report ni Denise Abante. Panibagong paghihigpit na naman daw ng sinturon para sa mga tsoper at motorista dahil sa ipatutupad na taas presyo sa produktong petrolyo bukas. Papalo kasi sa 2 pesos and 70 centavos to 2 pesos and 80 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 20 centavos to 1 peso and 30 centavos naman sa diesel. At 40 centavos hanggang 50 centavos naman sa kerosene. Ang jeepney driver na si Kenny, bagamat wala na raw magagawa sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, dumidiskarte na lang daw sa pagbiyahe. Ay, siyempre, malaking epekto yan, pero wala tayong magagawa. Ay, di, mabagal na lang ang takbo para hindi masyado malakas sa krudo. Ayon sa Department of Energy, may 3 dahilan sa pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Yung pag-escalate tension sa Red Sea and ng Russia. Kasi po, ng mga nakaraang linggo, yung mga large shipping companies o yung mga vessels na dumadaan sa Red Sea, nag-reroute sila na mas malayong lugar at the same time patagal. Dahil dito tumaas umano ang paid cost, kasabay nito ang karagdagang premium cost para sa insurance na ibabayad sa mga naturang vessel. Pangalawang kadahilanan po, yung pagbaba naman ng inventory ng United States, lalo na yung kanilang crude or the raw materials. It means na bumaba ang kanilang inventory, it shows na tumaas ang kanilang demand. Lastly, nagpalabas po ng outlook or expectation, yung malaking kumpanya, mag-i-increase ang global oil demand this 2024. Tanggap na rin daw ng rider na si Reden ang patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Okay lang po, basta may pambayad. Dahil wala akong magagawa, kailangan eh. Ay, di, pang service po pagka po pupunta ng trabaho para medyo mura-mura. Tuloy lang ang buhay. Okay lang po, kahit po araw-araw. Ay, basta yung pag wala ng pambili, maglalakad na lang po. Ayon sa DOE, wala pa raw posibleng nakaambang pagbaba sa presyo nito. Ito na ang ika-4 na sunod na linggong taas presyo sa produktong petrolyo. Kung titignan natin yung mga outlook, yung short-term market forecast, sinasabi nila na may posibilidad pa na magtuloy-tuloy yun. Pero kung sabi ko nga, depende kasi kung ano yung kadahilanan. Kasi despite na may mga reason para tumaas siya, meron ding mga kadahilanan na nagsusupport para bumaba siya. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Patay ang 49 anyos na lalaki matapos pagsasaksakin ng kanyang kainuman sa San Jose, Batangas. Ang sospek arestado. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Arestado ng pulisya ang 47 anyos na lalaking ito mula San Jose, Batangas matapos saksakin ang kainuman nito pasado alas 8 kagabi. Sa investigasyon, nagiinuman sa Barangay Bigain Pulo sa bayan ng San Jose ang biktima at ang suspect nang magkaroon ng hindi na idinitalyeng girian ang dalawa. Pauwi na raw ang 49 anyos na biktima mula sa inuman nang mangyari ang insidente. Naunang umuwi si suspect. Inabangan niya si biktima at doon niya na sinaksak na makatapat sa malapit sa bahay nila suspect. Naisugod pa raw sa ospital ang biktima ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Na-recover sa crime scene ang isang kutsilyong ginamit sa pananaksak. Ayon sa autopsy, may 4 stab wounds using kitchen knife. Sa rear left side ho ni victim po. Pagdating sa ospital is dead on arrival.
and pinroseso. At kanina umaga lang po ay nadala na ho sa kanyang bahay para iburol. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima, gayon din ang suspect na kasalukuyang nasa temporary custodial facility ng San Jose Municipal Police Station. Abiso ng pulisya sa mga residente. Kung mag-iinom, hinay-hinay lang po. At alalahanin po natin ang mga mahal po muna natin sa buhay. At pag Sunday, unahin mo ng pagsisimba bago mag-inom. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Aalisin na ng DepEd ang administrative task sa mga guro. Hati naman ang reaksyon dito ng ilang guro. Samantala, ibibigay ang admin task sa mga school head at non-teaching personnel ayon sa DepEd. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Ace, nakaangkla itong kautusan sa matatag agenda ng Department of Education para raw makapag-concentrate na lamang sa pagtuturo ang mga guro. Higit 2 dekada sa pagtuturo si Teacher Guillerma ng Batangas City East Elementary School. Bukod sa pagiging grade 5 teacher, nakaatang din sa balikat niya ang iba pang papel gaya ng pagiging science coordinator at school-based management assistant coordinator. Ito raw ang mga inaasikaso pa niya na labas na sa pagtuturo. Kaya naman pero syempre medyo kapag minsan medyo mabigat din sa amin. Kaya naman sigurong namin gawin pero syempre medyo naaapektuhan din ang aming pagtuturo. Ang admin task pinaalis na ng Department of Education batay sa inilabas na DepEd Order No. 02 Series of 2024 na naaayon sa matatag agenda para makapag-concentrate sa pagtuturo ang mga teachers. Para mabawasan yung kanilang load considering na dapat nakafocus tayo ngayon sa pagtuturo sa loob ng silid-aralan. Kabilang sa mga ia-unload na admin works ang personal administration, property facilities custodianship, general admin support at financial management. Pero iba ang pananaw sa mga admin task ni Teacher Melba. May natututunan din daw siya sa mga gawain. Yung beyond teaching, parang flavor, parang nakakadagdag siya ng mga challenges, yung ganon. Kasi natututunan namin lahat ng anggulo nung coordinatorship na yon. Kaya kung aalisin, it's up to them. Kung hindi, it's okay. Ayon sa DepEd, ibibigay sa mga school head at non-teaching personnel ang mga aalising admin task sa mga guro. Pero uunti-untiin daw ang implementasyon na ito. Siyempre yung adjustment niyan unti-unti, hindi naman kakayanin talaga ng school heads na siya lahat ang gaganap ng lahat ng administrative tasks considering na maraming ibinabato sa atin mga programa hindi lang from mismong DepEd kundi pati yung other agencies. Naniniwala rin ng DepEd na kakailanganin pa ng malaki-laking pondo para sa paghahanap ng karagdagang non-teaching personnel. Magiging epektibo ito 60 araw matapos mailathala ang kautusan. Ace, dagdag pa dyan, sinabi rin naman ng Department of Education na tutugunan nila yung kakulangan sa paaralan sa buong bansa. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Nasampula ng ilang jeepney drivers at motorista sa Lipas City sa pinaigting na ordinansa ng LGU kontra illegal parking. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Ang mga walang driver at illegally parked na jeep na ito sa Ayala Highway sa Lipas City nilagyan ng clamp ng mga tauhan ng Lipas City Public Order and Safety Office o SIPOS. Sa bisa kasi ng General Ordinance No. 2 Series of 2023, binibigyang kapangyarihan ang SIPOS na mag-clamp at manghuli ng mga sasakyang nakapark sa mga ipinagbabawal na bahagi ng kalsada sa lungsod. Depensa ng jeepney driver na ito na nasampulan. Nakakailangan magbabayad na at aalis na. Iikot po muna namin yan at then pagka po unattended talaga yung sasakyan at iniwan po talaga ng driver niya, po ay amin ang ikaklam. Ang iniiwasan po natin dito, unang-una po ay yung traffic, lalo na po itong highway na ito ay designated po ito sa bike lane. May ilang metro pa ang layo mula sa mga jeep na naunang iklamp, kapansin-pansin din ang kotseng ito na nasa tapat ng isang tindahan. Pagbaba ng SIPOS team sa mobil, agad inihanda ang ticket para sa illegally parked vehicle at ilalagay na sana ang clamp. Ngunit biglang dumating na ang driver ng sasakyan. Hindi na nilagyan ng clamp ang kotse ngunit inisyon pa rin ng ticket. Hindi na nagpaunlak pa ng interview sa news team ang driver na umalis din kaagad. Ang jeepney driver na si Maning, pabor sa ordinansa at clamping na isinasagawa ng mga otoridad. Siyempre nag-uumpisa ang traffic, gawa rin naman nila.
Kung sila inalagay sa isang magandang parkingan, hindi walang problema. Matitigas naman kasi ang ulo nila eh. Natural lang po talaga ipatupad ng mga sepo sa mga ganyang bagay. Power po ako sa yun. May kaukulang multa sa bawat clamped vehicle sa lungsod. 300 pesos para sa mga motorsiklong gamit sa delivery at angkas, habang 500 pesos naman sa mga pribadong motorsiklo, tricycle, e-bike, e-jeep, multicab at jeep. 1,000 pesos naman sa mga pribadong kotse, SUV at pickup trucks at 5,000 piso sa mga bus, delivery vans at mga 6-wheeler truck pataas. Sana po ay itong pagparada sa mga bawal ay atin pong iwasan. Dahil po unang-una po ay nakakasagabal po tayo sa daloy ng trapiko at pag minsan po nagiging sanhi rin po ito ng aksidente. Kasama si J. Arman Hares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, January 30, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa lungsod ng Lipa at sa mga bayan ng Mataas na Kahoy at San Jose, Batangas. Magsisimula ito alas 8:30 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglilipat at pagpapalit ng mga poste dahil sa DPWH projects. Kalinsabay ang pagtatayo ng mga intermediate pole at extension ng mga linya. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV. Balitang Southern Tagalog. Patay sa pamamaril ng mga hindi pa nakikilalang sospek ang 40 anyos na lalaki sa Chaong, Quezon. Ang tinitingnang motibo sa pamamaril, personal na galit dahil sa pagkakautang ayon sa pulisya. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Bala ng kalibre 45 na barilang kumitil sa buhay ng 40 anyos na lalaking ito matapos umano siyang barili ng malapitan habang sakay ng motorsiklo sa barangay Paiisa, Chaong, Quezon hapon nitong Huwebes. Batay sa investigasyon, galing San Juan, Batangas ang biktimang si Rico na caretaker umano ng isang sabungan at pauwi na sa Chaong nang tambangan umano ng dalawang sospek na sakay rin ng motorsiklo. Sa witness namin is parang magkakasama din yan sila dun sa sabungan. Para siguro, yun yung titignan namin. Baka nabangan or inunahan or sinundan after nung nilang magsabok. Personal na galit ang sinisilip na motibo ng mga otoridad sa krimen. Mabilis daw tumakas sa mga sospek matapos ang pananambang. According sa investigation namin, meron yata itong utang na hindi mga nabayaran regarding sa tupada dun sa San Juan, Batangas. May person of interest na raw ang pulisya sa krimen pero hindi na muna idinitalye pa ang tungkol dito. Sinusubukan pang makipag-ugnayan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa pamilya ng nasawi para sa kanilang panig. Yung family nga is nalungkot nga rin yan ay tinatry na makapag-cooperate para mabigyan ng hustisya. Patuloy ang paggulong ng follow-up investigation sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Inilalatag na ng Batangas City LGU ang mga programa para sa mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng El Nino. Alamin yan sa report ni Denise Abante. Malamig man ang simoy ng hangin sa iba't ibang bahagi ng lalawigan, pagkatuyo at pagkabitak-bitak naman ang problema sa ilang mga taniman. Kaya sa pangunguna ng Batangas City Disaster Risk Reduction and Management Office, katuwang ang City Agriculture's Office at ilang mga magsasaka sa lungsod, nagsagawa sila ng isang pagpupulong. Dito tinalakay kung paano matutugunan ang pangangailangan ng mahigit 100 magsasaka sakaling tuluyang matuyo ang mga taniman sa lungsod. Ito kasi na-forecast yung drought napaparating nung pang nakaraang taon, mga late August ba? Meron na, may mga lumabas sa July. And then taon-taon naman, talaga ay meron tayong tinatawag na mga tag-init o katag-arawan. Yung ating mga magsasaka, lalong-lalo na, alam naman nila na sila ay may mga panahon ng garitong mga tag-init, tag-ulan. Kaya yung pagtatanim nila ay nakatono.
Alam nila kung kailan dapat na magtatanim. Wala pa naman umanong naiuulat na malaking bilang ng mga naaapektuhang magsasaka at taniman ang Batangas City RRMO at City Agriculture's Office. Nauna nang sinabi ng ilang magsasaka ang kakulangan sa tubig ulan ang sanhi ng pagkakabitak-bitak ng ilang mga taniman sa lungsod. Tutugon lahat, nakaantabay lahat ang pamahalaang lokal ng lungsod ng Batangas, katulong at katuwang natin yung mga private sector, lalong-lalo na ang prime water natin para of course ayusin yung mga kailangang ayusin na mga linya o tubo ng tubig para yung mga natatapon na tubig ay ating maiwasan at malimitahan. Sa gayon ay madala natin, magamit natin para sa pagtugon dito sa sinasabi nating drought o El Nino. Ayon sa Batangas City Agriculture's Office, karamihan sa mga itinanim ngayon ng mga magsasaka ay drought resistance crops o mga pananim na naaayon sa panahon. Kung maaari sa panahon ng pagtatanim, wag silang susubok doon sa time na kung saan papunta na tayo sa dry season. Pagdating kasi ng December at nagtanim pa kayo, yun, haharap na tayo sa tag-init. So, dapat ang itatanim nyo doon yung mga varieties na resistant sa tag-init. Alam nila yon kasi ang atin namang mga farmers ay marurunong. Nakahanda na rin ang ilang mga tangke at container ng tubig na maaaring paglagyan ng supply ng tubig na dadalhin sa mga maaapektuhang taniman. Umaasa ang Batangas City LGU na sa pamamagitan ng agarang pagpupulong at paglalatag ng programa at solusyon ng bawat ahensya ay hindi magkakaroon ng malaking epekto ang posibleng pagtama ng El Nino sa lungsod. Kasama si Kel Ravaca, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Mga kapuso, bukas araw ng Martes, January 30, mawawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa bayan ng Rosario, Batangas na magsisimula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ganon din sa lungsod ng Tanawan na magsisimula naman ng alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Bunsod ng pagtatayo ng transformer at extension ng mga linya, kalinsabay ang paglilipat ng mga poste dahil sa mga DPWH project at row clearing ng mga linya. Pinagkakakitaan ng 21 anyos na criminology student ang paggawa ng mga miniature police mobile at iba pang sasakyan mula sa karton. Ang mga obra ng estudyante nakarating na sa ibang probinsya at labas ng bansa. Narito ang report ni Paul Hernandez. Paano kung ang mga inaakalang patapunang karton mag-transform sa mga cute na miniature police mobile? Ganyan ang ginagawa ng 21 anyos na first-year criminology student na si Paul sa Lipa City, Batangas. Sisiw niya na lang buuin, sumakay ka pa. Ang hilig niya sa arts and crafts at pagbubutingting ng mga laruan ng bata pa siya, nagbunga. Ako na mismo gumagawa. Kumuha lang po ako ng mga materials sa mga tindahan ng mga tito ko. Hinihingi ko po. Mga tulad po ng karton, mga tape rating, tapos bubuo na po ako. Pinagkakakitaan niya na ngayon ang dating libangan lang. Karamihan sa mga kliyente niya, mga estasyon ng pulisya. Tumatagal ng 1 hanggang 2 linggo para mabuo ang isang obra. Masinsin ang detalye, mula gulong, katawan ng sasakyan at mga upuan. Nakapaggawa po ako ng isa noon nung sa akin po. Naipost ko po sa Facebook. And then kumalat po, ang dami pong shares. Kasi yun po, nakita po siguro ng mga pulis istasyon. Nakakarating na rin daw sa ibang probinsya at labas ng bansa ang mga piyesa ni Paul, kaya proud ang mga magulang niya sa kanya. Nakatutulong na rin sa kanyang pag-aaral ang kinikita. Nabibili niya ng gamit niya, kung anong kailangan niya. Hindi na po niya kailangan humingi sa akin ng pambili ng damit niya. Doon na po niya nakukuha. Pinakamahal na benta niya sa isang miniature mobile umaabot ng 2,000 pesos. Nasa plano ni Paul na ituloy lang ang pagbubuo ng mga miniature cars habang sabay na tinutupad ang pangarap na maging pulis balang araw. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, mababa ang posibilidad na may mabuong bagyo sa pagtatapos ng buwan ng Enero. Ayon sa Pag-asa, hindi inaasang lalakas bilang bagyo
ang binabantayang cloud cluster sa bahagi ng Mindanao. Gayunman, magpapaulan pa rin ito, pati na ang patuloy na paghihip ng northeast monsoon o hanging amihan sa Luzon at Visayas. Malakas na pagulan ang asahan sa malaking bahagi ng Mindoro provinces. Magtutuloy-tuloy yan hanggang mamayang gabi. Posible ang localized thunderstorm sa Visayas at pag-ulan sa Mindanao. Umabot sa mahigit 15,000 tons ang sulfur dioxide emission ng Bulkang Taal base sa monitoring ng PHIVOLCS. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Kita sa taas ang tila paggapang ng liwanag mula sa sikat ng araw sa Taal Volcano Island tanghali kanina. Halos walang usok na nakikita sa tuktok nito, hindi gaya nitong mga nagdaang araw. Sa lakas kasi ng hangin, tuluyang nadidisperse ang usok bago pa man ang pag-angat nito. Sa huling tala ng PHIVOLCS, nananatili sa mahigit 15,000 tons ang sulfur dioxide sa Taal na pinakamataas na emission level ngayong buwan. Sa kabila niyan, wala pa rin nairerehistrong volcanic earthquakes sa ilalim at paligid ng bulkan na nasa ilalim pa rin ng alert level 1. Yung threat lang would just be, yun na nga, yung bug. Pero when we say, posible bang puputok agad ulit na naman yung Taal, mukhang malabo pa kasi in fact wala pa rin tayong volcanic earthquake na na-record. Ilang araw na magkakasunod na rin daw kasing walang naiulat na pagyanig sa bulkan. Pero kahit pa raw na magpapatuloy na ganito ang sitwasyon, hindi naman daw nangangahulugan na tapos na rin ang pag-iingat. Dapat pa rin pag-ibayuhin ang pag-iingat dahil may mga volcanic activities pa rin ng Taal na palatandaan ng pagiging aktibo nito. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Nagliwanag ang loob ng Batangas City Sports Coliseum sa espesyal na selebrasyon ng 50th Charter Anniversary ng Boy Scouts of the Philippines Batangas City Council. Tema ng pagdiriwang ang BSP-LAE, Sustaining Growth at 50. Pasasalamat at pagpupugay raw ito sa lahat ng mga naging kasapi at patuloy na nagtataguyod ng BSP Batangas City Council sa loob ng 5 dekada. Ayon sa konseho, mahigit 14,000 ang miyembro ng BSP Batangas City Council. Pinasalamatan sa selebrasyon ng mga naging miyembro nito at ngayon gumagawa na ng pangalan sa iba't ibang larangan at mga napiling propesyon. Patuloy pang ugnayan ng BSP Batangas City Council sa lokal na pamahalaan at kagawaran ng edukasyon para may pagpatuloy ang hangaring makatulong na maging isang kapaki-pakinabang sa komunidad ang mga mag-aaral. Ang pakikasalamuha, pakikipagkapwa-tao at pagsisilbi sa bayan ang ilan sa mga magagandang layunin ng BSP. Buong taon daw ang selebrasyong ito sa lungsod na patuloy na magsasagawa ng iba't ibang programa gaya na lang ng scouting, council-wide jamboree at partisipasyon sa regional scouting events. Muling pumirma ng kontrata si Carla Abellana sa GMA Network. Samantala, abangan ng mga bagong karakter at eksena sa bagong yugto ng Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Parang ngayon lang kasi ako nakakita ng ganyan. Dahil sa kanyang galing sa pag-arte, hinahangaan at kinaiinisan ang karakter ni Carla Abellana sa Stolen Life bilang Farah. Ang husay na yan ni Carla sa harap ng telebisyon, patuloy na mapapanood sa GMA Network matapos niyang muling pumirma ng kontrata ngayong araw. Nagpasalamat naman ang aktres sa mga patuloy na sumusuporta sa kanya. Abangan si Carla sa upcoming series na Widow's War sa GMA. Sa Black Rider, mas maangas at mas maaksyon ang mga aabangan gabi-gabi. May mga bagong karakter at mas matitinding eksena ang mapapanood sa bagong kabanata nito. Malapit na rin makilala si Tiagong Dulas, ang papel ni Isko Moreno. Magiging kakampi o kalaban kaya siya? Abangan ang bagong yugto ng Black Rider, 8:50 p.m. Samantala, magagawa ng iligtas ni Angela si Bernard sa kapahamakan. Pero ang paulit-ulit na paghiganti ni Elton tuloy pa rin. Abangan yan sa Love Die Repeat pagkatapos ng Black Rider. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Nakilahok sa freestyle sketchwalk sa Batangas City ang mga local visual artists sa Batangas. Ang sketching may malaking benepisyo raw sa mental health at nakatutulong na mahasa ang creativity ng isang individual. Tunghayan yan sa report ni Paul Hernandez. Literal na one with the community and nature ang sabayang pagguhit at pagpipinta ng nasa 80 local visual artists sa Batangas. Ito ang sketchwalk ng Urban Sketchers Batangas City. Veterano o nagsisimula palang gumuhit, bata at matatanda, kumasa sa hamon na on-the-spot sketching activity. Grade 1 pa lang tayo, nagdo-drawing na tayo na walang judgment. So dito pa sa Urban Sketchers, wala pong judgment kung pangit yung gawa mo or maganda, as long as na-express mo yung nakikita mo dun sa lugar.
Wala naman daw talagang pinipiling edad ng sining. Kaya kahit sina Tiburcio at Edwin na kapwa senior citizen, nabuhay muli ang pagiging alagad ng sining sa kanilang damdamin. Masaya at saka nakukuha mo yung iyong idea kung paano i-paint. May mga idea maganda. Kasi ang isang idea, sir, ay kanya-kanya. Hindi pare-parehas. Hindi lang nila alam meron sila noon. Try mo lang yan. Hindi pa huli lahat ng aming grupo, nakalagay ito, no skilled level required. Mensahe ng grupo na ang sining ay para sa lahat. Gusto raw nilang ipabatid sa mga young and aspiring artists na hindi nakukuha sa isang upuan lang ang paglinang sa kakayahan. Dapat daw mabuhay sa lahat ang paglikha, lalo't may malaking benepisyo raw ito sa mental health at mahasa ang creativity ng isang tao. A way para makapag-heal kung tayo ay may mga problema. So, ayun po. Kahit po yung mga bata pwede nating isama. May tanim sa kanya na, huy, magaling ka. Kailangan mong mag-improve. Nagiging coping mechanism to para yung lagpasan ng stress or yung iba't ibang form ng mental issue. Sa pagbuo ng sketchwalk, inaasahan ng grupo na lalaki pa ang samahan nila. Nasa plano na ring dalhin ng freestyle sketching sa iba pang lugar sa lungsod. Kasama si J.R. Manjares, Paul Hernaldez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.